Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod dito po sa ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Si Kamanong po, ang inyong po nagkukomento mga katambay. Ito po, meron po tayo kukomentuhan mga katambay. Dito po naman sa sinasabing isa sa pinakamalaking problema ng ating bansa mga katambay. Di po ba? Dahil issue po ito sa Commander-in-Chief. Di po ba? Ano po yon? Droga mga katambay. Droga. Ngayon, may sagot na po ang pamahalaan natin, lalo sa pangunguna po ng PNP Chief. At ito po ay suportado ng gobyerno, pati po ng Senate President. Nagpahayag din po ng suporta dito po sa gagawin na bagong approach na gagawin nila sa pagsugpo ng droga. Ngayon po, proud na proud po ngayon ang pamahalaan. Dahil po, pati po ang mga sinasabing mga panatiko po ng droga ay magdiwang na po kayo. Masaya po, ito po ipapabor sa inyo. Ang plano ng gobyerno mga katambay. Kung bakit nasabi ni Kamanong, napapabor po ito sa mga drug addict. Pakinggan po natin ang balita mga katambay. Talagang ang bagong Pilipinas, ang gusto'y dumami ang bangag mga katambay. Ito po, pakinggan po natin sa balita. Inanunsyo ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang ipatutupad na recalibrated approach ng PNP laban sa illegal na droga kung saan imbes na mga drug pusher o user sakali ang target, tututukan na ng pulisya ang mga source at supply chain. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief na sa ngayon, mas pagtutuunan ng pansin ng PNP ang mga high-value drug personalities at ang kalakaran ng droga sa bansa. Aniya, ang mga ito ang nagpapatakbo at kumikita sa droga kaya sila ang dapat nabantayan at hindi ang mga user at pusher sa kalye na kung minsan ay biktima lamang. Inaasahan ng paraan na ito ay magiging mas epektibo at hindi madugo dahil mas pinahalagahan na umano ng kampanya ang karapatang pantao habang pinupuksa pa rin ang ugat ng problema sa droga. Mas paigtingin din ng pulisya sa recalibrated approach ang intelligence operations nito at ang mas malawak na pakikipag-ugnayan sa komunidad upang matukoy at malansag ang mga sangkot sa iligal na droga. Yeah. Nakita niyo po mga tambay kung paano po protektahan ng gobyerno ang mga gumagamit po ng droga mga tambay. Magdiwang po. Bravo. Bravo. Napakasaya po ngayon. Napakasaya po ngayon ang gumagamit ng mga droga sa ating bansa mga tambay. Talagang sila'y nagdiriwang mga tambay. Malayang-malaya na po sila ngayon gumamit ng droga sa ating bansa mga tambay. Hindi na po sila priority ng ating kapulisan, lalo ng PNP Chief, mga tambay. Dahil sila daw po ay, dahil nagagamit lang po. At parang hindi nila kagustuhan na sila ay magdroga o maging addicted sa drugs, mga tambay. Kaya ang tatargetin po, yung mga high value, mga tambay. Yung mga supplier, mga tambay. Yan po ba ang solusyon mga tambay? Ang solusyon, kasi sa nakikita ni Kamanong, talagang binago na nila yung sinasabing war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Dahil nga pinoprotektahan nila, una-una sinasabi, ang human rights ng mga drug addict, yung mga addicted, mga gumagamit. Pero, paano naman po kaya yung human rights ng mga biktima nito? Yung mga katulad ni Kamanong, matino. Hindi gumagamit ng droga. Wala po ba kaming human rights? Tanong po natin ito sa PNP. At nagsalita rin ng kapulungan ng Senado sa isang balita, mga katambay. Pumapabor po ang Senate President at mga ilang senador dito sa hakbang ng PNP Chief na baguhin na ang sinasabing war on drugs. Kailangan may human rights po. May human rights ang kailangan nila ipatupad. Mahalaga ang buhay ng tao, lalo na ang mga nagdodroga dahil tao rin po yan, di po ba? Kaya nga lang ang sinasabi ni Kamanong, ang real talk, kung sana po ang droga ay katulad lang po ng sigarilyo. Di ba? Parang nagsisigarilyo ka lang. Ang sinisira lang ang sinisira lang sa iyo, baga. No? Baga, atay, di ba? Puso. Di ba? Hindi nasisira ulo mo.
Di ba? Hindi ka nag-iisip ng masama pagka ikaw ay lulong na sa droga. Nagiging buang ka na, nagiging zombie ka na. Di ba? Nakakagulat lang po. Parang ngayon po, ang gobyerno natin ngayon sa bagong Pilipinas, parang yung shabu at yung drugs o yung cocaine, parang ordinaryong bisyo na lang yata ngayon, mga tambay. Dahil tumataas ang krimen natin, di ba? Tumataas ang krimen natin, karamihan, ma-addictus. Dahil unang-una, di ba, itong mga ito, lalo pagka wala ng pambili ng drugs, gumagawa na karamihan dito ng masama. At ang isa pa, ang tama na ito, pagka ikaw nakagamit dito, sabi ng mga nagbalik loob, mga dating addict, dating lulong, talagang wala na sila sa katinuan. Iba na ang tingin nila sa matitinong tao katulad natin. Madali na silang gumawa ng kasamaan, masama. Di po ba? Dahil yan meron ng proven yan nung panahon ni dating Pangulong Pinoy, talagang nakita natin yung mga halos ilang porsyento, napakataas na porsyento, nagaganap ang krimen sa mga addictus. Di ba yung mga drug addict? Karamihan ang mga gumagawa ng krimen sa ating bansa. At yan lalong lumala yan, di ba? Nung pagpasok ni dating Pangulong Duterte, lumala na lumala. Kaya nga, Antimano, ginawa niya war on drugs. Di po ba? 6 na taon naging mapayapa. Naging mapayapa ang mga normal na Pilipino katulad ni Kamanong nung panahon ni Pangulong Duterte. Di po ba? Ang natatakot po, unang-una, yung mga puprotekta sa droga. Yung sinasabi nilang, yung mga gumagawa ng droga. Di ba? Protector. Di po ba? Tapos pati yung inanggagaling sa labas ng bansa. Talagang nabalda. Di po ba? Pati ang gumagamit ng droga, natatakot ng gumamit ng droga. Pero ngayon, iba na po. Malayang-malaya na po ngayon gumamit ng droga at hindi natututukan ng PNP at ng gobyerno natin. Di, balik na naman po tayo sa dati na baka, lalala pa ngayon kasi kinukonsinti pa ng gobyerno ngayon na wala sila nakikita ro sa gumagamit dahil nga sila biktima lang. Biktima lang ito, mga katamba, itong mga gumagamit ng droga. Hiyang-hiya naman tayo sa pamahalaan. Dahil kinukonsintin din nila yung gumagamit di umano na commander-in-chief sa Campers family. Addicted di umano sa droga. Kinukonsintin ng gobyerno. Kinukonsintin ng PNP chief at ng Senate President. Ang mga gumagamit, mga katambay, ano yun? Exempted muna kayo. Tututukan muna namin yung mga high value. Mga drug lord. Mga supplier. Okay lang, sige. Wala ang focus ng PNP sa inyo. Kayong mga addict, kayong mga lulong sa droga, sige, gumamit. Okay lang yan. Hanggang hindi namin napupuksa ang mga high value, mga supplier, mga drug lord. Wala pa sa inyo ang aming focus. Sige. Ganun po ba? Mga katambay. Kawawa po tayo mga normal na mga tao, tayong mamamayan, lalo po sa mga barangay. Nagdiriwang na po ngayon. Nagdiriwang na po mga addictus. Tuwan-tuwa na po. Malayang-malaya naman sila makapagdadrugs, mga katambay. Pilipinas pa susugpo. Mga high value, drug lord, mga pinashir, yung mga supplier nito, Pilipinas pa ang gagawa, tututok. Kalukuhan yan. Kung yung Estados Unidos, nakiyaman-yaman di hamak sa atin, hindi nagawa sugpuin ang droga ron. Mga katambay. Nakakapasok pa rin kahit napakaganda ng sinasabi security nila. Kumpleto sila. Di ba? Nakakalusot pa rin ang droga. Pilipinas pa. Na pati ang nasa gobyerno, pati ang nasa mga kapulisan natin, nasasangkot dyan di umano. At ang mga politiko, ginagamit din yan. Ginagamit na finance para sa kanilang mga ambisyon. Di po ba? Sa gobyerno.
Yung mga lalo yung malalaki ang ambisyon sa gobyerno na kailangan na magpondo ng daan-daang milyon para lang manalo ka, sa minimithimong posisyon sa gobyerno. Di mo ba? Napatunayan po kay dating Pangulong Duterte yan na ginagamit ng mga politiko ang droga para maging kapital. Pangsuhol, pangbayad sa mga botante. Ngayon, nalalapit na naman po ang halalan natin. Di magagamit na naman po ito ng mga may ambisyon. Mga may ambisyong politiko na ayaw nang bumaba sa pwesto. Mananatili dahil gagamitan ng pera. Ganun po ba? Kaya wala muna tayong war on drugs. Ito muna ang gagawin natin. Tatargetin natin, mga katambay, yung mga drug lord. Saka yung pinagsusuplayan nito sa Pilipinas. Yung po ba? Yung po ba solusyon? Hindi man lang ninyo tinanong ang mga Pilipino katulad ni Kamanong, hindi man lang kayo nag-survey. Magugustuhan ba ng mga Pilipino yung aksyon na gagawin nyo? Napapabor kayo doon sa mga addictus na wala na yan, hindi na natin tututukan yan. Malaya na kayo. Ngayon, kung gusto nyo magbago, bahala kayo sa buhay nyo. Ganun po ba? Bahala na kayo, mga addict, mga drug addict. Bahala na kayo kasi wala pa ang focus namin sa inyo. Ngayon, kung gusto nyo pumino, ayaw nyo na magdroga, magparehab kayo. Ganun po ba? Ang addicted po, ang lulong sa droga, never mag-iisip po yan na siya'y titino. Di po ba? Dahil addicted na nga. Addicted. Di po ba? Nakakalungkot lang po mga katambay. Kayo po mga katambay, dito po ba sa ginagawa ng gobyerno natin? Sa 6 na taon na panunungkulan ni dating Pangulong Duterte, sino po naging mapayapa sa ating bayan? Di po ba yung mga normal na tao? Nawala yung takot? Nawala yung takot natin sa mga drug addict na hindi natutulog? Pati ang mga lola natin, ang tingin ni teenager, ginagahasa. Di po ba? Yung pinapatay, nilolooban ng bahay natin dahil nga wala nga silang pambili na dahil addicted na nga. Di ba? Mataas ang crime, ang krimen ng ating bansa. Sa kahiyang-hiya naman tayo sa kapulisan, mga katambay. Yung krimen nga, hindi nyo masiro. Di ba? Yung krimen, yung corruption nga, hindi nyo masolusyonan. Hindi nyo mahuli. Hindi nyo nga maugat. Hindi nyo maugat kung sino yung mga corrupt. Hindi nyo nga maugat kung sino-sino yan. Mga magnanakaw. Di ba? Dahil unang magnanakaw, nasa gobyerno. Di umano. Nahandyan mga high value magnanakaw. Di ba? Di umano. At yan pinatotoo ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Dapat isama nyo rin po ang Kongreso at Senado. Dahil ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte, ang Senado at ang Kamara ay pinakabulok na konstitusyon, ratin, dahil sa laki ng mga korupsyon. At kung ang target din natin ay mga high value na sinasabi nyo, mga supplier, imbestigahan na rin po natin di umano ang Pangulo ng Pilipinas para maalaman natin yung supplier niyan, di umano, mga high value. Dahil po yan mga big time po yan. Mga nasa hanay na mga oligarko po, di umano. Ang lahi ng Pangulo, ang lahi ng First Lady, at ang isama na rin po natin ang lahi ng Senate President, di umano. At ang lahi ng Speaker, di umano, mga katambay. Imbestigahan na rin po natin pagka ganun. Kung ang kukunin natin ay mga high value, di ba? Mga drug lord, mga financier, unahin natin imbestigahan PNP chief, ang Pangulo ng Pilipinas, di umano. Di po ba? Dahil may issue po siya ng droga. Di po ba? Tutukan po natin pala yan. Yan po pala ang dapat natin unahin para makuha natin lahat yung sinasabi natin na mga big time supplier niyan. At malaman din natin kung sino ang nagdadala sa Pilipinas niyan dahil meron po mga code di umano yan, na white shirt. Pag ubos na ang droga, meron ng code. Wala na tayong white shirt. Tawagan mo na. Yung dapat tawagan para supplyan tayo ng white shirt. Di mo ba?
Kung talagang gusto mo at gusto ng gobyerno na tutukan lang natin ngayon yung mga high value, mga katambay, walang mangyayari sa ating bansa. Balik tayo sa narco politics, mga katambay. Nagagamit ang droga, kapital, itong mga politiko. At kasama na po ang kakapulisan natin, di umano, mga katambay. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ilang generals at mababa sa generals hanggang sa baba, involved. Di ba? Pinagkakakitaan ng droga. Di ba, mga tambay? Gaya ngayon po, sa nakikita ni Kamanong, komento ni Kamanong, wala na pong proteksyon ang katulad natin. Katulad ni Kamanong, na matino, namumuhay na manapayapa, nagbabayad ng tamang tax, wala na tayong proteksyon sa mga adik, mga tambay. Dahil ngayon, wala na po. Malaya na po sila ngayon, mga tambay. Malaya na kayo mga drug addict ngayon. Makakagamit na kayo. Opo. Hindi na kayo problema ng gobyerno ngayon. Dahil ang gobyerno, minamahal po kayo ngayon. Dahil kayo biktima lang. Kayong mga drug addict na gumagamit ng droga, biktima lang kayo. Kaya okay lang. Basta hanggang hindi namin na susugpo ang mga sinasabing problema ng bansa, yung pinag-ugat. Ang kailangan nila, ugat. Hanggang hindi nasusugpo ng bagong Pilipinas ang ugat, dire-diretso kayo. Happy-happy. Party-party, mga tambay. Kasi, uunahin muna namin ang ugat bago kayo. Patay na tayo. Hindi pa nila nakikita ang ugat, mga tambay. Yan ang real talk. Patay na tayong mga hindi nagda-drugs. Hindi pa rin nila masusugpo ang ugat, mga tambay. Dahil nga sinasabi ni Kamanong, buong mundo, wala pang nakakasugpo ng droga. You know, pamalian nyo si Kamanong, batikusin nyo si Kamanong kung mali ang sinasabi ko, mga tambay. Mismong Amerika, napakayaman. China, napakayaman. Europe, napakayaman. Hindi nila nasusugpo ang droga. Hindi nila nauugat. Diba ba? Amerika na lang. No? Nakakapasok ang droga. Kumpleto sila sa intelligence. Kumpleto sila sa lahat. Diba? High-tech. Nalulusutan pa sila. Pilipinas! Mga katamay, Pilipinas pa, mga PNP pa. Karamihan, di umani tulog. Paano masusugpo? Ang Pilipinas ay napapalibutan ng tubig. Di po ba? Napakaraming entrance at exit. Di po ba? Napakahina na intelligent natin. Napakahina na intelligent ng Pilipinas. Para magbitaw ka ng salita. You know, ito ang solusyon na babaguhin nyo. Yung sinasabing, yung bago approach nyo na pagsugpo sa droga, mga tambay. Ano yun? Malayang maagamit na ngayon at wala nang issue sa mga gumagamit katulad ng Commander-in-Chief na huwag muna natin tutukan ang mga gumagamit. Di ibig sabihin, hindi na rin natin imbestigahan ang Commander-in-Chief. Dahil ang Commander-in-Chief di umano ay biktima rin. Biktima rin ang First Lady. At yung mga grupo ng Voltes 5, mga biktima rin yan, mga katambay, di umano. Di po ba? Kaya dapat at dapat maging proud pa tayo, mga katambay, dito sa gagawin ng PNP kasi magkaroon tayo ng simpatya sa mga biktima, katulad po ng First Family na biktima ng droga. Yung mga oligarko, mayayaman, sobra-sobra pera, isang dabukal na pera. Kaya ngayon, sa PNP, sa bagong Pilipinas, ang mga gumagamit ng droga, ang lulong sa droga, lalo daw di umanong First Family, at ang Voltes 5, at ang mga artistang mga mayayaman, di ba? Ang mga oligarko, mga anak-anak, lahi na gumagamit ng droga, mga katamay, ayon sa PNP chief, puro lang biktima. Biktima lang, biktima. Pero tayo, na nabibiktima, wala tayong human rights, mga tambay. Tayo na binibiktima ng nabibiktima ng droga at tayo naman ang bibiktimahin ng gumagamit ng droga. Wala tayong human rights, mga tambay. Ang may human rights lang sa PNP chief at sa Senate President kasama ang bagong Pilipinas ay puro lang ang gumagamit ng droga ang merong human rights, mga tambay. Dahil wala tayong protection. Hindi sa nakikita ni Kamanong, wala tayong proteksyon.
dito sa panukala ng PNP, mga katambay. Ito po ay protection lang sa mga gumagamit ng droga, mga katambay. Yung mabibiktima ng gumagamit ng droga, paglulong ka na, dahil iba po ang droga sa atin. Ito po ay drugs. Ito po ay yung tinatawag nila na low grade. Di po ba? Shabu. Hindi naman po katulad ng ginagamit po ng mga mayayaman yan, na mga class A daw na cocaine. Ang may hirap, mga nakakabuang, nakaka-zombie, yung mga droga na tinatawag nila na mababang quality. Di po ba? Yung shabu. Mga tambay. Ay nako, kayo po mga tambay. Ay nako, pasensya na po. Medyo nag-init lang at tumaas ang boss si Kamanong dahil unang-una, siyempre po, pinoproteksyonan ko rin po ang aking pamilya. Ang aking pamilya, siyempre po, napakahirap pong sitwasyon na meron tayong gobyerno na ganito, na parang bine-baby mo ang mga adik, mga katambay, at pangangakuan mo lang ang mga Pilipino na huwag kayong mag-alala dahil susugpuin namin yan, uugatin namin. Ang pinagmulan yan, mga katambay, patay na ang PN Chief Di Umano, patay na siya. Hindi niya pa masusugpo yan. Mga katambay, ganyan na ba ka-high-tech ang Pilipinas ngayon? Mas magaling pa ba ang Pilipinas sa Amerika? Ganun po ba? Ganun na rin po ba ang mga kapulisan natin? Mas magaling pa sa mga pulis at mga FBI, di ba? Ng Amerika, mga CIA. Ganon. Ang galing po ng press release po. Talagang sa bagong Pilipinas, mga tamay, malaki, nakasandal sa pader ang mga addictus, ang mga drug addicts. Ang drug addict, nakasandal sila sa pader ngayon, mga tamay. Di po ba? Muli po mga tambay, maraming salamat po. Lalo po dito po sa mga nagko-comment po mga tambay, na magaganda po ang comment nyo. Yung mga, syempre, may mga nagko-comment po na hindi maganda. Alam naman po natin yun. Kalayaan po natin at ang bansa natin ay isang malayang bansa. Kaya lang po, sa ngayon po, hindi tayo malaya sa droga mga tambay. Ingat-ingat po nga pala mga tambay. Ingat-ingat po tayo ngayon. Lalo po ngayon, lagana po ang droga sa ating bansa. At bine-baby po ng bagong Pilipinas ang mga addict, ang mga drug addict. Mag-ingat po tayo, lalo po sa ating mga barangay, syudad, city, lalo po sa gabi. At lalo po pagka tayo matutulog, mga tambay, doble ingat po. At i-secure po natin ang ating tahanan. Lalong-lalo po ang mga anak natin. Mag-ingat po, ingatan po natin mga magulang ang ating mga anak na malulong po dyan. Kasi ngayon po, ang bagong Pilipinas, magiging dadami po ang droga at ang dadami po ang drug addict dahil hindi na po nila masyadong priority ang mga gumagamit, mga katambay. Kaya tayo ng mga magulang ang gagabay ngayon sa mga anak natin na hindi malulong sa droga, mga katambay, dahil nahandyan na po parami na ng paramihan. At ang nangyayari po ngayon, parang ano po yan, ang gusto yata mayari ng gobyerno natin, parang sigarilyo na lang po yan na mabibili mo na lang hanggang hindi nila nasusugpo, di ba? Ingat-ingat po. Tataas po ang krimen natin, mga katambay. Number 1 po yan. Tataas ang krimen natin pagka ganito ang diskarte ng gobyerno, mga katambay. Ingat po tayo. Ingat po tayo. Alam po natin at naranasan natin ang problema ng droga sa panahon po ng dating Aquino at lalo sa panahon ni Pangulong Duterte na napakataas na po niyan at doon nga tayo nakakuha ng napakaganda kaginawahan ng 6 na taon. Naging maginhawa po yung mga normal na katulad natin. Pero ngayon, balik na naman po tayo at lalala. Lalala po yan, mga tambay. Kasi may protection na po sila sa taas, mga tambay. Salamat po. At sa naglalike po, siyempre share and subscribe, mga katambay. Maraming salamat sa mga nagko-comment. Thank you po, thank you po. Sa muli po, paalam, bye-bye. Ingatan nawa po, mga katambay.